Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang gabi ng Biyernes sa lahat ng ating mga kaibigan at happy Vesper naman sa lahat ng ating mga kapatiran. Tayo po ay live, sumasapit po sa inyo ang Reasons of Faith Live. Ang ating pong media ministry na naglilingkod po tayo ng pagtalakay ng mga usaping may kinalaman sa banal na kasulatan. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa po na ating pag-uusapan, The Great Changes. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Ang ating official Facebook page na pwede po ninyong i-forward ang inyo pong mga biblical questions. Diyan lamang po sa inbox pakilagay. So bago yon, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Mapagpala at banal naming Diyos, lubos ang aming kagalakan na muli pinahintulutan na magkaroon ng programa sa Himpapawid sa pamamagitan po ng Reasons of Faith. Dalangin namin, O Diyos, na samahan kami ng inyong banal na Espiritu na siyang magtuturo at magbibigay sa amin ng inspirasyon, kagalakan, katatagan ng pananampalataya sa kabila ng hirap na nangyayari sa sanglibutan. Kami magiging matagumpay sapagkat ang inyong biyaya ayon sa inyong pangako ay sapat upang kami maging mananagumpay at ang inyong kalakasan sa aming kahinaan. Salamat, O Diyos, sa pag-asang ito. Dahil sa inyong biyaya kami nagkaroon ng pag-asa. Kaya naman sa aming pag-aaral ngayon, hiling namin ang inyong pangunguna ng Santong Espiritu ang lagi naming maranasan at ipagpatawad ang lahat ng aming kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't kaisipan. Ito po ang aming samot hiling. Maraming salamat sa pagtugon. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, eto na. Simulan na natin yung atin pong paksa na may kinalaman dito sa Great Changes. Okay? Great Changes. Ayan. So, anong kinalaman nito sa usapin ng prophecy sa last day events? Okay? So, atin po munang simulang basahin. Ito pong mga salita ng ating Panginoon bilang pundasyon ng atin pong gagawing pag-aaral. Ito po, Apokalipsis 13:14 at patuloy. Ang sabi dito, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Remember, ang objective ni Satan, Revelation 12 verse 9, siya yung dumadaya sa buong sanglibutan. At gumagamit si Satan nung kanyang mga kasangkapan para mangyari yon. Kasi ang nais ni Satan, sambahin siya. No? Sambahin siya ng mga tao. At dito nga, ginamit niya, dito sa Revelation 13, ang first beast para mangyari yon. At maa-achieve niya, according sa Revelation 13, yung pagsamba. Diba sinabi sa verse 8? No? At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay sasamba sa dragon at sa hayop. Dina-achieve niya. Ngayon, etong second beast, ganun din yung pagkagamit sa kanya, nadadaya niya yung mga nananahan sa lupa. At huwag niyong kakalimutan, doon sa Daniel chapter 8, simula nung binasa natin sa verse 24, matindi yung mga kasinungalingang gagawin. Palulusugin ang kasinungalingan. Magiging malusog. Kaya nga ang pangyayari, madadaya ang buong mundo na sinasabi sa mga nananahan sa lupa.
direktang pakikipag-usap nitong hayop sa lahat ng nangananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Uutusan niya ang mga tao sa lupa na gagawa ng alin? Yung larawan ng hayop, larawan ng unang hayop. Ano ba yung larawan ng unang hayop? Ang larawan niya ayon sa kasaysayan na nagawa. At yung hula na yun ay nakatala sa Daniel 7:25. No? Para malipol niya ang mga banal ng kataas-taasan, gagamit siya ng gobyerno. Kaya combination ng church and state. Yun yung larawan ng hayop. No? Ngayon, etong second beast, uutusan niya ang mga tao sa lupa na ibalik yon. Naalala niyo sa mga nakarang ipinanood ko sa inyo, na mismong galing sa kanilang bibig, gustong-gusto nila netong mga political leaders, especially sa Amerika, the second beast of Revelation 13, na pagsamahin na ang church and state. At narinig din natin sa final declaration sa Kazakhstan mula sa bibig ni Pope Francis bilang nakaupo sa sistema ng kapapahan, which is the first beast na gusto niyang pagsamahin din ang church and state. So malapit-lapit na ito, mga kapatid at mga kaibigan. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Sino po ang pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop? Ang ikalawang hayop. Okay? Ang ikalawang hayop. Kaya nga ngayon sa ating panahon, kung titingnan ho ninyo, siya yung nag-iendorso. The most powerful nation in these last days, siya ang nag-iendorso sa mga solusyon na gagawin ng first beast. Ngayon, etong first beast, para makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. That's why paulit-ulit nating sinasabi, ang magiging usapin o issue sa huling araw is about worship or pagsamba. Yan ang magiging issue sa huling araw. Pagsamba. Kung kaninong otoridad yung susundin mo. Bagamat siyempre ngayon, ang lumulutang talaga na usapin ay itong climate crisis, pandemic, terrorism, poverty, so on and so forth. Pero lahat ng iyon ay mga kasangkapan para magkaisa ang buong mundo. And then, malapit nang maipasa yung sinasabi nilang isang araw na ibibigay na kapahingahan sa buong mundo, which is the International Sunday Law. And that is the mark of the beast. So, ang hindi susunod doon sa pangungusap, neto pong first beast, anong sabi diyan? Ipapapatay niya. Okay? At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Napansin niyo dyan, kaya binasa natin mulit, uulit-ulitin natin yan bilang pundasyon ng atin hong tema, The Great Changes. Pundasyon siyempre natin, Biblia. Kaya lang naman nag-exist ang programang ito dahil sa Biblia. Kaya lang naman ako may social media dahil sa ministry para sa Panginoon. So sinasabi nga ho rito, ang pundasyon na sinasabi na mangyayari sa huling araw, pansinin natin ito na sa pagpapatupad ng Mark of the Beast, kasama na dyan, kontrolado niya ang ekonomiya. Kontrolado ng first beast at ng second beast. This is the abnormal combination of church and state. So ngayon ang tanong, paano nila makokontrol pati ekonomiya? Yan. Kasi sila ang pwedeng magsabi kung sino ang makabili o makapagbili. Kung sino ang pwedeng mga ilangan ng kanilang pangangailangan, mga basic needs at negosyo. Makabili o makapagbili. So, merong pangyayaring ginagawa para ma-achieve itong sinasabing ito sa mga talata na ating nabasa. Para ma-achieve o para makamit nila. O ngayon, since nabasa na natin yung sinasabi ng Biblia, puntahan naman natin yung sinasabi
na spirit of prophecy. Kambal ho yan eh. Kumbaga, lesser light nga ito. Hindi kambal. Lesser light. Okay? The Bible is the greater light. Itong writings ng spirit of prophecy, lesser light ito. Okay? Testimonies Volume 9, page 11. Pansinin ninyo ang isinulat ni Ginang White during 19th century. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Title natin, Great Changes are soon to take place in our world. And the final movements will be rapid ones. Napansin niyo yan. Namnamin natin, isa-isahin natin. Yung sinasabi dyan, na isinulat pa noong 19th century. Tayo ngayon, nasa 21st century. Nasa 200 years na ho ang lumipas nung ipinasulat ito ng Diyos kay Ellen White, yung mga pangyayari sa ating sanglibutan sa mga huling araw na ito. Maliwanag dyan, yung mga ahensya ika ng kasamaan ay nagsasama-sama na, nagko-collab. They are combining their forces. Ano daw ito? Mga ahensya ng kasamaan dito sa sanglibutan. Ang tawag sa kanila ng Spirit of Prophecy, ahensya ng kasamaan. Yung mga institusyon sa sanglibutan ay ahensya, no? Ito'y by principle ang tinatalakay natin, ha? Hindi yung mga tao. Ilayo ninyo ang isipan ng mga personalidad ng tao ang tinatalakay. Hindi ho. Hindi tao. Ito yung mga prinsipyong nagaganap sa mundo na ginagamit ni Satanas ang mga ahensya at sila'y nagsasama-sama ng kanilang lakas, sila po'y nagkakaisa. No? Nagko-consolidate sila. Ha? Sila'y nagpapalakas para sa huling dakilang krisis. At doon sa pagkukumbay ng mga ito, mayroong mga dakilang pagbabago ay malapit nang mangyari sa sanglibutan. Great changes ay malapit nang mangyari sa ating sanglibutan. At yung galawan sa huling araw na ito, the final movements, ang galawan ng pangyayari sa ating panahon ay magiging mabilis. Will be rapid ones. Napansin niyo po yan? Kaya nga ito ang tinatalakay natin sa Bible prophecy para maintindihan natin yung mga galawan ng mga ahensya ngayon na sinasabi sa Spirit of Prophecy ay sila'y nagko-consolidate, nagsasama-sama, nagkakaisa. At ang tawag nga ay evil, no? The agency of evil. Mga ahensya ng kasamaan, nagsasama-sama na. At yung malaking pagbabago mangyayari sa ating sanglibutan. Malaking pagbabago. Tandaan nyo yon, great changes at ito'y magiging mabilis na lang. Kaya mga kapatid, maging sa ating mga kaibigang, mga hindi Seventh-day Adventist, sundan po ninyo ang pagtalakay na ito. No? Sundan lamang po ninyo. At itong mga pananalitang sinabi sa Spirit of Prophecy, tingnan natin kung nagaganap sa ating panahon. Siyempre, sa Bible, sinasabi doon yung malawakang magaganap. No? Patungkol sa pagkontrol ng una at ikalawang hayop sa buong mundo. The abnormal combination of church and state. At ngayon, pinapakita natin sa mga kaganapan sa ating panahon ngayon, kung paano mangyayari yon, at ano ang sinasabi ng Spirit of Prophecy naman, sa ilang mga pananalita, na yan bang mga pananalitang yan ay pananalita ba ngayon ng sanglibutan? Regarding sa great changes. Balikan muli natin yung tinalakay natin nung nakaraan na inilabas ng United Nations. Pansinin niyo po ito.
Yan yung 17 na SDGs ng United Nations or Sustainable Development Goals. Number 1 nga dyan, the eradication of poverty. Okay, tinalakay na ho natin yan. Dito sa kanilang headings, we need 7 years of accelerated transformative action to achieve SDGs. Kailangan nila yung 7 taon na ito para i-accelerate, pabilisin patungo sa pagbabagong gagawin. Ang ending nito, 2030. Okay? So sila mismo ang nagsasabi na kinakailangan nila itong 7 taon para mapabilis yung 17 SDGs. Basahin nga natin. Sabi diyan, even before the events of the past 3 years, trust in public institutions had been declining for decades. Changes in the world of work, globalization, and technological breakthroughs, which raise aspirations, but also fears left many people in precarious position. Sino may sabi niyan? Changes in the world, United Nations. Kasi nga meron silang i-achieve, no? Na nakalatag na yung 17 goals na yan pagdating ng 2030. At kasama dyan, yung isang araw na kapahingahan para sa planet Earth, which is the mark of the beast, the National Sunday Law. O ngayon, there is narrowing window of opportunity over the next 7 years to redouble our efforts to eliminate poverty and hunger, advance gender equality, and overcome the triple planetary crisis. Napansin nyo? Yung 7 years. Laging dinidiin yan at ang gagawing aksyon nila, redouble yung kanilang effort. Kaya nga, doon sa sinasabi ng Spirit of Prophecy, great changes will soon takes place upon our world. And the final movements will be rapid ones. Paano ba nagiging mabilis ang mabilis? Eh di, kumbaga, kung ang kilos mo ay ganito lang, doblehin mo. Hanggat maaari, triplihin mo para ma-achieve mo yung bilis. At ito rin nga ang sinasabi ng United Nations. Redouble our efforts for the next 7 years. Siyempre, ang simula niyan ngayon taon, 2023. At the center of this rescue plan, heads of state and government must recommit to 7 years of accelerated, sustained, and transformative action both nationally and internationally to deliver on the promise of the SDGs. Mga kapatid, kapag itong mga world leaders na itong nagplano, especially yung mga elite na nasa likod ng mga yan, hindi pwedeng sumablay yan. Anyway, yung mga nagaganap na malalaking pangyayari sa mundo, meron silang mga taon na na-achieve nila yung gusto nilang ma-achieve. So ang 2030, hindi malayo na ma-achieve nila kasi yung 17 goals na yon, siyempre kasama ang usapin ng climate crisis, terrorism, gender equality, di ba? Lahat ng yan, no? Mga pandemic, para plansado na at pinapakita nila na paraiso itong mundo. Yan. Pero sa kabila nun, meron din silang binibigay na mga delikadong pangyayari. Okay? So makikita mo dyan yung double tongue sa madaling salita. Double tongue. At binasa na natin at pinag-aralan niyang ibig sabihin yan. So ito nga, sila mismo ang gustong magpabilis. No? Ngayon, ito nga, to achieve the 2030 agenda, itong nakapula na binabasa ko. Para ma-achieve yung agenda 2030, yan yung 17 goals. So, kaya nga, kinakailangan nila mula ngayon ng 7 years para mapabilis ito. At tandaan nyo sa Spirit of Prophecy, great changes, mga malalaking pagbabago ang magaganap sa mundo.
at yung final movements nitong ating sanglibutan will be rapid ones. Magiging mabilis yan. Sa mga hindi po naghanda at nagpapadili-dali na nagsasabi o nag-iisip na walang kinalaman itong mga pangyayaring ito sa mundo, sa Mark of the Beast. So para sa kanila, malayo pa ang Mark of the Beast. Malayo pa. So, komportable yung iba na matulog na lang muna. Okay? Today at the halfway point to 2030, that promise is in peril and the fundamental shift is needed. Dito sa naka-red, and it is needed now. So, kailangan ng fundamental shift. Kasi, pinaliwanag ko na po ito sa inyo, na sinasabi nila, na halfway point to 2030, that promise is in peril. Kasi nga, noong 2015 kasi, okay? 2015, nangyari yung Paris Agreement, Paris Accord, na yung international community ay nagkaroon ng kasunduan na mapababa yung tinatawag na carbon dioxide sa ating atmosphere, na dapat yung ating atmosphere ay nasa 1.5 degrees Celsius lang dapat. Yan yung pinagkasunduan noong 2015 sa tinatawag na Paris Agreement or Paris Accord na ginanap sa Paris, France. So kaya nga ngayon, kinakailangan, since 2023 na, so 8 years ago ang lumipas, kinakailangan ng fundamental shift. Kinakailangan yan. Yung pagbabago at pag-iiba para mapabilis yung galaw. Tandaan nyo, sinabi nila, redouble. At kinakailangan na talaga ngayon. Ngayon, ito yung mga common agenda policy brief ng United Nations, major climactic event, future pandemic risks, event involving biological agents. Kasi ang pinapaliwanag dito, ito yung tinalakay natin nung nakaraan. Sa hindi yung nakapanood nung nakaraan nating pagtalakay, balikan nyo yung the Black Swan. Kasi nakalagay din dito, unforeseen Black Swan event. Kasi ito yung sinasabi nila ng United Nations na humihingi din sila ng kapangyarihan maliban doon sa World Health Organization na humihingi rin ng kapangyarihan na inaalmahan ng ilang mga bansa sa Europe kasi nga yan ay matatapos yung ating tinatawag na demokrasya pag binigyan nyo ng ganyan kalaki ika na kapangyarihan ang World Health Organization. And then, ang United Nations, humingi rin ng kapangyarihan para pag dumating ika, itong complex global shocks. So, ito, nakikita nyo dyan, ang mga nakapaloob ayon sa United Nations na mga complex global shocks. Yung mga komplikadong yayanig sa sanglibutan. Inisa-isa nga, mga major climactic event, mga future pandemic risk, yung mga darating pang pandemic, yung president mismo o leader ng World Health Organization ang nagsabi niyan. Okay? Ano pa? Event involving biological agents. Yan, terrorism, di ba? Ano pa? Disruptions to global flows of goods, of people. Ayan na, kaya nga di ba nag-warning ang FBI, tinalakay na natin. Federal Bureau of Investigation about yung tinatawag nilang ransomware. Yan ang problem ho ng, kumbaga, alam mo na, sa technology, pinapabayaran ng mga hackers doon sa mga may negosyo na may kinalaman dito sa mga goods, yung mga basic needs na kinakailangang i-deliver. Mga pagkain, for example. Basahin nyo na lang yon. Yung sinasabi mismo ng Federal Bureau of Investigation, kaya nag-i-exist nga ang ransomware para matubos mo uli yung iyong mga ilalabas na mga produkto, kailangan bayaran mo yung mga global hackers. Can you imagine? No? Ano pa? Cyberspace, global digital connectivity disruptions. Naalala nyo nung nakaraan December? Global yon. Maraming mga eroplanong hindi nakalipad. No? Hindi lang dito sa Pinas nangyari. Sa malalaking bansa sa Europa, Australia, Amerika. Kaya naalala ko nung nakaraan pong Sabado, yung isang kapatid natin na ang pangalan ay Brother Ronald, kamag-anak ni Brother Robert Aviles. Pero siya po ay Mexican-American sa pagkaalala ko. Nagtestimony siya na nandoon siya mismo sa US nung mangyari yung global o cyberspace, global digital disruption. Kaya nga maraming apektado. At doon, nakunayanig ang kanyang puso kasi siya parang sabi niya, siya mismo yung nagsabi sa kanyang testimony na parang pawindang-windang lang yung faith niya. Pero ngayon, abrupt, gusto niyang mabago yung mga
maling kinasanayan niya bilang Seventh-day Adventist kasi nakikita niya kaya na palang kontrolin ang buong mundo ngayon through cyberspace. Sinasabi, nakita niya yon, no? O ngayon, major event in outer space. Tapos yun na nga, unforeseen black swan event. Anyway, tinalakay na natin yan. Forward na natin, no? Etong great changes na ito will be rapid one. So, ang mga leaders sa buong mundo like IMF na may kinalaman sa finance, International Monetary Fund po ito, tuloy-tuloy yung kanilang mga pag-uusap regarding sa pananalapi. At ngayon, merong sinabi dito, ito pong isang representative doon, ito ay, kumbaga, nagsasalita sa buong mundo ito. May sinabi siya dito, what are the tools of the new world? Everybody should have a digital ID. Everybody should have a bank account. Everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that. Anong sabi niya? Ito nga yung inaayawan ng iba, conspiracy theory lang yan, mga New World Order, ipinarinig natin sa maraming video. Hindi galing sa atin. Sa mga representative ng World Economic Forum, sa IMF, sila mismo nagsasabi ng bagong kalagayan ng sanglibutan. Yun lang ang ibig sabihin ng New World Order. Ha? Yung tools o kasangkapang gagamitin para sa New World, ayon dito sa representative sa International Monetary Fund, una, kinakailangan mo na ang bawat isa ay magkaroon ng digital ID. Malapit na rin naman yan. Ano pa? Bank account, digital din yan. Ano pa? Mga smartphones, kasi interconnectivity na lahat. Anyway, binasa lang naman natin yan, pero pakinggan natin yung mismong mula sa kanyang bibig. Baka sabihin nyo, fake news yan, gawa-gawa lang yan. Di pakinggan natin. If you think what are the tools of the new world, everybody should have a digital ID, everybody should have a bank account, everybody should have a smartphone. If you think what are the tools of the new world, if you think what are the tools of the new world, what are the tools of the new world? Ano ba yung mga kasangkapan para sa bagong kaayusan ng mundo? Tandaan natin, mula nung pandemic, ang lumalabas na sa bibig ng marami, especially mga leaders, ay itong new normal. Ipinapalaganap yan sa media ang new normal. Ito na nga po ang patungo sa new world. Yung iba lang kasi hindi makaintindi. Akala nila 666 ang new world order. Siyempre, yung bagong kaayusan na yan ng mundo, yan yung part ng tema na the great changes na hinulaan din sa Spirit of Prophecy. Mangyayari yung bagong kaayusan ng mundo whether you like it or not, pero tandaan natin na kinakailangan yung ating loyalty ay sa Diyos lang. Balik tayo dito sa punto, patungkol lang sa mga kasangkapan para sa New World, yung bagong kaayusan ng sanglibutan. Balikan natin ang sinabi na ito ng representative doon sa International Monetary Fund meeting. What are the tools of the new world? Everybody should have a digital ID, everybody should have a bank account, everybody should have a smartphone. Okay. Yun lang. Ha? Pero siyempre, maraming mga details pa yan. Then anything can be done. Everything else is built on that. Because we were talking about this before we came onto the panel. The three Everything else is built on that. Basic yung sinasabi niya. Basic. Once na nakontrol mo lahat yon, no? Yung identity ng isang individual, yung kanyang account, at yung kanyang gamit na interconnectivity lahat, syempre, kontrolado lahat yan. Yan yung bagong kaayusan ng mundo. Papakinig natin pa, mga kapatid at mga kaibigan. Tuloy lang natin. basic things. A smartphone, Sinabi mismo ng babae. Di ba? Mga basic things. a bank account, and a digital ID. Yes. That's where every nation... In India, it's been named by the Prime Minister the Jam Trinity. Every nation. Kasi nga, again, sa iba kong topic, pinarinig ko yung video patungkol doon sa nagseseminar na may kinalaman sa digital, sa pagdating sa kaperahan. Mawawala yung yung cashless society ang patungo natin. Tuloy lang muna natin ito, ha? And then, which is the bank account, Aadhaar, the ID, and mobile. That shouldn't cost that much. Nothing. Di ba?
So, ipinaparating sa tao, it shouldn't cost that much. Ganun lang kasimple yun. Natural, yung mga tao minsan, tamad talaga. Di ba? Ayaw nila yung tatayo pa, pupunta pa sa kung ano-anong panggagawin nila. Doon lang, pindot-pindot lang. Nandun na lahat, pero hindi nila naiintindihan yung panganib, bakit merong ganitong sistema na panibagong i-introduce sa mundo. Kasi ito ay bahagi ng 2030 SDGs ng United Nations. Tandaan nyo yan, mga kapatid at mga kaibigan. Tuloy muna If you natin. think, what are the Ano naman ang sabi rito? Ito, napansin nyo dyan sa taas, medyo maliit lang sa screen ninyo malamang. Great Reset. Reset. Merong, patagal na ito, panukala, reset, panibago. Pagbabago sa ating sanglibutan, ire-reset. Kaya nga, great changes. Anong sabi rito? A timeline of the Great Reset agenda from foundation to event 201 and the pandemic of 2020. Di ba? Laging nakaugat doon sa naganap noong 2020 na pandemic, yung Great Reset na tinatawag. Kasi takot na nga ang mga tao dahil sa naganap na yun na pandemic at nakita nila, susunod lahat. Nandoon na yung mga methodologies, dadagdagan na lang ng ilang detalye. Kaya paulit-ulit natin sinasabi sa programa, yung mga nangyayaring ganyan, katulad ng pandemic, hindi po yan nagkataon. Bahagi po yan ng kasangkapan para sa great changes. Kaya nga sinabi nga ng first beast, nung naganap yung pandemic, nagtagpo-tagpo ang lahat ng institusyon sa mundo. Politika, relihiyon, academics, economics, etc. Nagtagpo-tagpo. At itong mga ahensyang ito, itong mga institusyon na ito, nagsama-sama para masolusyonan ang lahat ng problema sa mundo, pandemic, climate crisis, terrorism, gender equality, so on and so forth. At yun nga ang nakapaloob sa 2030 SDGs. Lahat ay isang linya ang dinadaanan. Yun yung gusto nilang padaanan sa lahat. Isang linya lang. Sana naintindihan nyo, para maganap yung New World, bagong kaayusan, therefore kinakailangan ng Great Reset or Great Changes. Sana nasusundan nyo, huwag tayong maging mga skeptics, lalo na sa iba. No? Kasi ikapahamak ng kaluluwa natin pag hindi natin nakikita yung sinasabi ng propesiya ng Biblia. Eto na. So, eto pong si Mr. Jerome Powell, siya po yung sa Federal Reserve, chairman po siya. Federal Reserve Bank. Ano yung panukala netong chairman ng Federal Reserve Bank in connection sa direksyon ng United Nations or nagkakaisang mga bansa at ang deadline 2030. Ano naman itong sinasabi ng Federal Reserve Bank Chairman? Ito, pinapaliwanag niya yan. No? Panuorin natin yung video. Ito muna. What is the Great Reset? No? Ito, pakinggan natin ang video na ito. Today on the newscast, the Great Reset, how the push for global government and a digital currency is growing. Diba? Yung Great Reset kasama doon sa digital currency. Lahat nga digitalized na. At yun din ang sinabi doon kanina sa IMF, pinaliwanag ano ba yung kasangkapan para sa New World. Yun na nga, digital ID. Siyempre, yung digital account, gamit mo lang smartphone. Yun ang pinapaliwanag niya. And why 2030 is such a pivotal year. In 2030, it's such a pivotal year. Yun yung significant na taon na sinasabi ng United Nations, we should redouble our effort. At ang sabi ng Spirit of Prophecy na binasa natin, the final movements will be rapid ones. Di ba nagkakaisa yung mga wordings? Great changes sa Spirit of Prophecy. Sinasabi din nila, Great Reset, Great Changes, New World. So kaya nga pinapapansin natin yung bawat salitang sinasabi ngayon in connection sa sinulat
noong 19th century sa Spirit of Prophecy. For this sinister agenda. Anong tawag niya? Sinister agenda. Masama yun. Sinister. Masamang agenda. So may mga tao na nakikita din nila yung panganib sa ganitong direksyon na ginagawa para sa New World. Okay. It's coming up. Hey folks, Eric Stakelbeck here. Welcome to the Watchman Newscast. What would you say if I told you that by the year 2030, you'll own nothing, have no... By 2030, mga kaibigan at mga kapatid, you will own nothing. Wala kang magiging pagmamay-ari. Sasabihin ng iba, ano yan, kwentong kotsero? Kwento-kwento lang yan. Paano hindi ka magkakaroon ng pagmamay-ari? At tandaan nyo, sige lang, tuloy nyo lang ang skepticism, pero sana sa iba, huwag. Ito yung warning na ng ating Panginoon sa bawat isa na ang katuparan ng mark of the beast ay nasa mga pintuan na. Nasa mga pintuan na. Alam nyo bakit natin sinasabi yung ganon? At very passionate nating sabihin yon. Kasi once na na-implement na ang International Sunday Law or Mark of the Beast, kasunod nun ang huling 7 salot. At ang ikapito, pagdating mismo ng ating Panginoong Yesus. Meaning to say, matatapos na ang kasaysayan netong sanglibutang puno ng kasalanan. Mangyayari na ang katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Yun po yun. Kaya yun yung very passionate tayo na laging sabihin sa inyo na itong mga kaganapang ito, mga signs ng pinaka-final or climactic events. Okay? Balikan natin ng konti. So, sinasabi nito, sinister, masamang agenda. Kita mo, may mga malalakas ang loob ng mga nasa journalism na nakikita nila yung mga bagay na ito. Kasi nga, may mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan ng pananampalataya. Panoorin natin ito. Tuloy ko lang. No privacy, and yet you'll be happy that you'll live in a cash loan, nothing, have no... Hey folks, Eric Stakelbeck here. Welcome to the Watchman Newscast. What would you say if I told you that by the year 2030, you'll own nothing, have no privacy, and yet you'll be happy that you'll live in a cashless society? Sipin nyo, wala kang magiging pagmamay-ari. Wala kang privacy, pero magiging masaya ka. Imagine niyo yun, Kaya ngayon ang problem kapag hinahayaan mo na iba ang mag-isip para sa'yo. Sipin mo, mawawalan ka ng pagmamay-ari. Agenda nila yan, Pero magiging masaya ka. Sa kabila na wala ka na ring privacy, maging sa pananalapi dahil magiging digitalized na lahat. Wala kang privacy dyan. Hindi kagaya dun sa cash. Siyempre, hindi nila alam kung ano yung ginamit mo sa cash, saan ka bumili, so on and so forth. Diba? Ituloy lang muna natin, sabi pa rito. Society where all currency is digital and that everyone on earth will require a digital ID to travel freely. And that much like... Require ang digital ID to travel freely. Naalala nyo nung pandemic of COVID-19? Wala pang digital ID, di ba? Pero, na-restrict yung travel. At ang kailangan mo para makatawid ka, vaccination ID. Yung methodology yon. Okay? Yung nangyari noong 2020, that is the methodology, the principles, at dito naman, sa Great Reset, sa New World, ay digitalize lahat. Okay? Para makatravel ka, makakain ka, o ano pa man ang iyong gagawin. Like communist China, you'll be given a social credit score that determines how loyal... In example pa yung China no? May mga social credit scores sila doon. So, kumbaga, kontrolado rin yung mamamayan doon kaya may mga nagpo-protesta sa China, mga citizen nila. You are to this new global system and those who control it. The end game is a one world government. To many, this sounds like... The end game is a one world government. Yan na yun. Sa kanila nga nanggagaling sa mga world leaders yung salitang one o new world, one world, 'di ba? Ano lang yung mga tools na kakailanganin.
Yun ho yun eh. Kasi dati nung pinag-uusapan yan, sasabihin lang ng iba na tamad mag-aral, conspiracy theory lang yan. Ganun yung mga taong tamad mag-aral. Madalas sila biktima pag nangyari na itong mga bagay na ito. Okay? Like something straight out of George Orwell's 1984, but I believe an even better guidepost would be the Book of Revelation and the coming Antichrist-led system. Now, some very... See? Ha? Di ba? Parang ang principle ng sinasabi niya ay yung doctrine na ating inaaral, yung sistema kontrolado ng Antichrist. Kaya sinasabi natin eh. At least sila malalakas ang loob magsalita. Sa panahon natin ngayon, ewan ko, minsan, banggitin lang yung papacy. Takot pa. Pabulong pa. Ha? Alam nyo, may mga nagme-message sa atin, mga kapatid, we are very concerned, bakit parang walang ganitong mga pananalita na naririnig natin to alarm the people of God. Samantalang itong mga nasa ibang pananampalataya, nakikita nila yung methodology na yon na sistema ng Antikristo. See? Tuloy lang muna natin ha. Tuloy natin. Powerful global players led by the World Economic Forum and with the enthusiastic backing of some Western leaders, major corporations, and the UN. Yan. Inisa-isa na niya yung mga agencies na back up ng mga super billionaire sa buong mundo. Etong panukalang ito. No? Etong sa New World. Ngayon na nga nangyayari. Are openly promoting this radical transformation of society. See? They call it the Great Reset. Reset. Napansin niyo yung terminology na ginamit niya? Radical. Ibang klase. Radical transformation. Diba doon sa Spirit of Prophecy, great changes. Tapos yung wording ng mga leader ngayon, Great Reset. So binanggit niya yung radical na pagbabago. Kaya nga sinasabi sa Spirit of Prophecy, the final movements will be rapid ones. Pabibilisin nila, kaya nga di ba binasa natin kanina, i-redouble nila yung effort to achieve such goals by 2030. And folks, it's not a conspiracy or a theory when the people behind it are telling you out loud what they intend to do. I recently hosted a full special for TBN called What is the Great Reset, which you can find right here on our channel under the category TBN Ayan. So, pinopromote niya yung mga discussion tungkol doon sa binabanggit. Specials. It features my interviews with some incredible voices on this subject. Okay? So, doon lang muna. Then, tuloy Today pa on the natin sa iba. Eto, panuorin nyo at pakinggan nito patungkol din sa ating pinag-uusapan sa CBN News. The United States Federal Reserve is considering the creation of a digital dollar. See? Ano ang ginagawa ng Federal Reserve? Eto na. They are considering the digital dollar. Ito ngayon central bank, CBDC. Central Bank Digital Currency. Tuloy lang natin. Cybercurrencies have many supporters, yet critics warn they would be a privacy nightmare. Yun. It would be a privacy nightmare. Magiging bangungot natin yan. Yung pagiging pribado ng ating pananalapi. Tingnan nyo ha. How is it ironic? Di ba? Batas sa Pinas, batas sa Amerika, may batas regarding sa yung privacy na hindi kung sino-sino ang pwedeng sumilip ng iyong pananalapi. May batas na nagbabawal dyan. Okay? Pero dahil dito, sa sinasabi nila, regarding sa 2030 agenda, pabibilisin nila na mababaliwala yung may kinalaman sa privacy matters ng iyong pananalapi. Di ba? Kaya nga sinasabi nito, ng CBN News, it is our privacy nightmares. Magiging bangungot natin yan. Kasi anyway, sabi nga doon sa IMF, yan ang kasangkapan para ma-achieve yung New World. See? Di ba nagkakaugnay-ugnay yung how? Nalala ko yung topic ko doon sa mga prayer warriors natin. How? Di ba? Paano? Kasi yung sinasabi ng Biblia, generic sa Bible prophecy regarding sa principle na magaganap at gagawin ng Antichrist.
Kaya nga ating tinatalakay naman yung mga how papaano. At itong mga how na ito, mga papaanong ito, nasasagot logically para makontrol ang lahat, maging pananalapi. Di ba sa Biblia, binasa natin, Revelation 13, ang sino mang walang tanda ng hayop, hindi makabili, hindi makapagbili. So papaano mo magawa yun kung nasa cash pa rin tayo? Kaya nga ito na sinimulan sa central bank yung digital currency. Kaya nga dito sa ating maliit na bansa, nauuso na yung cashless. Wala nang cash. Pero hindi pa siyempre, hindi pa yan yung pinakasukdulan. Pero gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, yung mga bagay na ito, magiging mabilis na lang ito. Ha? Sila mismo nagsasabing dapat mapabilis. Pakinggan pa natin to. One currency expert claims the removal of cash would push America closer to a totalitarian state. May sinasabi daw yung isang yung nag-comment. Pakinggan nga natin ulit. Nawala tuloy sa isip ko. Pakinggan natin. Of cash would push America closer. And they would be a privacy nightmare. One currency expert claims the One currency expert, yung expert sa currency, nagsabi na itong ginagawa nilang ito ay mapupunta sa tinatawag na totalitarian government sa Amerika. Itong sinasabing ito ng newscaster, nasa Biblia na, di ba? Revelation 13 verse 12. That is totalitarian, meaning dictatorship. Uutusan niya ang lahat ng tao sa lupa na gumawa ng larawan ng unang hayop na nabuhay ang sugat na ikamamatay. At gumawa sila ng larawan ng hayop at susunod siyempre ang mga tao. Totalitarian. Bakit? Na-control na rin kasi yung pag-iisip ng marami. That's why all the earth will worship the beast. Makakalungkot yun, pero ganun pa man, siyempre, nasa individual kasi ang pagpapasya eh. Hindi naman natin pwedeng ipilit yung mga kaalaman natin sa Biblia. Ang Panginoon, hindi naman namimilit. Nandun yung conviction ng Holy Spirit, pero sa kabila ng conviction, matutupad ang prophecy that all the earth will worship the beast and the dragon. Eto, sinabi mismo rito, magiging totalitarian kasi etong pag-control sa ating kaperahan, gagawin digital. Yun lang nga. Wala ka ng privacy dyan. Makikita lahat ng galaw mo, paano mo ginamit yan. Sabi ng iba, at least makukontrol yung mga corrupt. Yes, may mga ganong punto, pero sa pangkalahatan, hindi magiging ganon. Diyan open lahat sa hacking. At tandaan nyo yung sinabi kanina nung isang newscaster na you'll own nothing, you will own nothing, but you will be happy. Mamaya, sundan nyo lang. Sumunod lang kayo mga kapatid ha. Malapit na rin tapusin natin to. Removal of cash would push America closer to a totalitarian state. Dale Hurd has the story. Federal Reserve Chairman Jerome Powell told the House Financial Services Committee. Ayan. Diba? Yun yung pinakita natin picture kanina. Ayun yung sinasabi. So, sa House Financing Committee na ito, dinala na ito kasi ito na nga yung panukala na gagawin nila para mag-meet up doon sa 2030 agenda na target na cashless society. Okay? At sa paraang yan, makukontrol nga nila yung pagbili at yung pagninegosyo. Dahil lahat digital na. Ngayon, pag wala kang tanda ng hayop, syempre hindi pa natin alam kung sa papaanong paraan yon. Okay? Kung ano yung mark of, syempre, ipupush muna o ibig sabihin, i-implement muna ang International Sunday Law and then gagawa sila doon ng methods kung paano matatanggap mo yung mark of the beast, paano mo tatanggapin yung kanilang sistema. Okay? Hindi naman literal sa kamay ha, para doon sa mga bagong nanonood. Hindi yan yung literal na itatatak yung 666 sa kamay o sa noo. Kasi yung pangungusap na yan ay pangungusap ng isang Hudyo na mababasa sa Deuteronomio chapter 6 na kapag sinabing noo, diyan yung pumapasok yung mga turo sa noo. Yan ang ginagamit madalas sa Biblia. Isusulat ko ang aking mga kautusan sa iyong mga noo, sa iyong puso. Yung noo, signs, tanda yan ng lahat ng information pumapasok, meaning yung turo. At yung kamay, kanang kamay, tanda, symbol ng
paggawa. Meaning, yung turo na tinanggap mo, sinusunod mo o isinasabuhay. Yun ho ang ibig sabihin. Kaya nga binabanggit natin, hindi pa natin alam kung papaano i-impose, no, yung mark of the beast na yon. Pero dahil sa sistemang ito, madali na nilang gawin yan. Kasi mawawalan ka ng privacy, kontrolado nila ang lahat ng galaw mo. Yan ho yung punto dito. Tuloy natin. In March, that the Fed had already begun testing a digital dollar. Decisions. What we're doing is experimenting in kind of early stage experimentation. How would So, ang ginagawa muna nila ngayon, experimenting. Kasi 7 years pa yan. Di ba? 7 years. Pero tandaan natin, the final movements will be rapid ones. Magiging mabilis yan, mga kapatid, mga kaibigan. Tandaan nyo po itong sinasabi ng Bible at itong mga current events. this work? Does it work? What's the best technology? What's the most efficient? Just like paper dollars, a central bank digital currency, or CBDC, would be issued by the Federal Reserve. Those pushing for it say it would have several advantages over physical money. They say it could be used to fight inflation because the Fed would have more direct control over the money supply. It could speed up transaction payments and help fight money laundering. The ability to track transactions has a couple of elements that are very attractive to economic policymakers. One is to know where people are spending their money. Another is to track taxes and prevent evasion and that sort of thing. Backers. Yun yung ilang mga advantage doon. Matatrack talaga yung mga gumagawa ng kalokohan, pero sa pangkalahatan, nawalan ka ng privacy dyan. Wala na yung tinatawag na civil liberty dyan kasi matatrack ka nila kahit saan. Diba, sinimulan pa yun noong 2001 yung unti-unting pagguho ng civil liberty dahil doon sa terrorism na pinirmahang bill sa Amerika. Anyway, balik tayo rito. Tuloy muna natin. Say the U.S. needs a digital dollar if it wants to remain the world's reserve currency. Opponents warn that it could be a very effective instrument of government control. Yan. Sinasabi ng nag-uupo sa planong ito, yan ay, kung baga, patungo sa pagkontrol na ng gobyerno. That's why ang banggit kanina, totalitarian. Dictatorship. Di ba? Tuloy natin. Physical money has been called one of the last bastions of privacy. Laws like the Bank Secrecy Act of... Yung binanggit natin kanina, may mga batas tungkol sa privacy sa pera mo. Bank Secrecy Law, binanggit na nga ho rito. Diba? Yun na lang nga ika yung ilan sa mga natitirang privacy natin, tapos pati yun mawawala. Pakinggan uli natin. Already stripped away most of the privacy from bank accounts and financial transactions. Banks have really a ton of power that people don't realize to shut down accounts, to freeze accounts. Yun. Pwedeng gamitin yan, no? Para i-freeze yung account mo pag ikaw kumakalaban sa gobyerno. Tandaan ninyo yung nangyari sa Canada, si Trudeau ba yun? Anyway, basta yun yung prime minister doon. Di ba yung mga nagwewelga, nagpoprotesta regarding doon sa kanyang pagpigil sa kanilang right to travel o kung ano-ano pa dahil doon nga sa issue ng pandemic na yung iba ayaw magpabakuna. Anong ginawa nung leader ng Canada? Freeze yung kanilang mga bank accounts. Wala pa sa digital currency yan, ha? Paano pagdating ng ganyan? Ito nga ang pinapaliwanag nitong expert na nagsasalita. Pakinggan natin ulitin ko ng konti. Realize to shut down accounts, to freeze accounts, and to end up holding them for really any number of reasons. Currency expert James Rickards says a digital isa pang currency expert, pakinggan natin. Currency would move America closer to a totalitarian. See? Etong ginagawa nila sa digital currency nga, move closer, papalapit na sa totalitarian form of government, which is yan ang sinasabi ng Revelation 13. Kaya nga sabi natin, sa Revelation 13, broad, malawak, principle, yung mga how, papaano mangyayari, ngayon nakikita natin. Di ba? Ito yung mga kapamaraanan kung paano makontrol, kaya nga sinabi, uulitin ko, nung nagsalita sa IMF, na yung mga tools na gagamitin, digital ID, digital currency, and by using your smartphone, yun lang. Ganon siya ka-confident kasi makukontrol nga ang lahat dyan.
Tuloy natin. State. If I buy anything, the government doesn't know it. MasterCard kind of knows it, but even MasterCard uses product codes. So they don't say, Jim bought a Snickers. It says Jim bought miscellaneous merchandise at a retail place. So the government doesn't know what you're doing. But with this new central bank digital currency, Diba? Yung mga gumagamit pa ng mga credit card, syempre may mga code ika yan. So hindi malalaman kung paano mo ginamit yan kasi may privacy nga yan. Ikaw lang nakakaalam. Yun ang sinasabi niya. Pag digitalize lahat, etong ating mga pananalapi, etong sinasabi nilang delikado, no? Talagang mawawala yung privacy natin. They will, because they maintain the ledger. So if I buy, Ron DeSantis' new book, or go to a Donald Trump rally, or whatever it may be, the government, using artificial intelligence and having that information, which they would, are able to profile you. They say, well, this guy kind of looks like a conservative, and maybe he's MAGA, and then you've got a target on your back. Last year, a Canadian court froze millions. Eto, yung sinabi ko kanina, eksakto lumabas dito. Court freezes millions in Canadian tracker convoys, donated cash, and cryptocurrency. Di ba? Bukod pa pala ito. Anyway, yun yung mga principle. Of dollars raised for truckers blocking roads to protest COVID-19 Ito rin pala yun. Yun nga, nagprotesta nga sila, yung mga truckers. Kasi siyempre, ayaw nila magpabakuna, rights nila yan eh. Kasi pag espiritu ni Satanas talagang umiiral sa tao, pipilitin ka niyan kahit ayaw mo, kahit karapatan mo yan, pipilitin ka nila. Kasi yan na nga yung anyo ng hayop. Diba? That is the spirit of the beast. Ulitan natin ng konti. Ito pala yung ayon. A Canadian court froze millions of dollars raised for truckers blocking roads to protest COVID-19 vaccine mandates. When the Pakistani... Kasi yung Canadian leader na yun, talagang pinipilit niya. Diba? At hindi lang siya. Marami. Pero ang punto rito, yun nga, pinifreeze niya yung account. Wala pa nung ganitong sistema. Pagdating ng 2030, hindi naman sinasabi natin na by 2030 pa mangyayari. Kaya nga pabibilisin nila eh. Diba? Yun. Government was faced with almost non-stop protests last year and threatened to switch off the bank accounts of the protesters. Maging sa Pakistan, no? Pakistani political hecklers threatened with blocked biometric ID bank accounts. Wala pa tayo sa ganitong sistema, pero eto na yung mga ginagawa ng mga leader na gustong ipatupad nila yung gusto nila sa kabila yung mga mamamayan, ayaw nila ng ganun. Anong ginagawa nila? Iba-block yung mga bank accounts mo. May cash pa tayo niyan. Paano na kung yun na nga, kumbaga, ayos na yung nakalatag na yung digital currency na pinangungunahan ngayon ng Federal Reserve ng Amerika. Yung CBDC, Central Bank Digital Currency. Di ba? Tuloy natin. A digital dollar could not only be switched off, the Fed would be able to force negative interest rates on Americans if it wanted them. Anyway, marami pa yan. Tuloy na lang natin. The United States. Yan. Yung pinakita na rin kanina yan. So yun mga kapatid, yung ating binasa kanina sa Revelation, kung paano mangyayari na hindi ka makabili o makapagbili. Kontrolado nila. Kaya nga digital na lahat. By 2030, planchado na yun. Kaya nga sinisimulan yung mga seminars 2013 pa. See? 10 years ago pa, yun ang pinaliwanag ng mga experts sa finance. Kaya nga yung mga pinagsasabi natin dito, hindi yun yung galing sa kwento-kwento. Yun ay mga nangyayari ho talaga. Ngayon, paulit-ulit nilang sinasabi at ipinapakita na kapag hindi natin gawin yung mga bagay na yun na may kinalaman sa digital currency, pansinin po ninyo itong sinabi rin sa isang video. Ito, sabi dyan, fears of global financial recession. Global recession warning. Ibig sabihin, itong recession yung pagbagsak ng may kinalaman sa economics. The world is headed towards global recession and prolonged stagnation unless we quickly change the current policy course of monetary and fiscal tightening in advanced economies. Talagang pinapabilis nila, no?
Kaya nga sabi sa Spirit of Prophecy, the final movements will be rapid ones. Sabi nila, we quickly change. Para mapigilan itong global recession, ika. So lagi silang gumagamit ng mga negative na pwedeng mangyari. Bigyan nyo kami ng kapangyarihan, sabi ng World Health Organization, dahil pag may mangyari. Wala pa yung pangyayari, di ba? Pag may mangyari, and then yung kapangyarihan na yon, kapangyarihan ng pagiging diktador. Ganon din ng United Nations. Bigyan sila ng kapangyarihan dahil sa mga tinatawag na Black Swan. Di ba? Sa Black Swan, unexpected nga. Tama yon. Unexpected events na maraming mapapahirapan. Pero hindi ho dahilan na bigyan ng kapangyarihan yung mga taong hindi halal ng tao. May gobyerno nga tayo, di ho ba? Di ba ang gobyerno ang magsasagawa na naaayon sa batas na magiging pantay-pantay dapat sa lahat? Anyway, sinasabi ko lang yan pero yung sinasabi ng Bible prophecy, mangyayari yan. Siyempre, tutol tayo sa mga sistemang gusto nilang ipasok kasi yun ay totalitarian yon. Pero siyempre, hanggang doon lang tayo. Kasi sa ngayon, kinakailangan matupad yung sinasabi ng prophecy. No? Maraming madadaya pa rin ni Satanas. So, nananakot sila na para yung global recession ay hindi mapalawig, kailangan bilisan natin yung pagbabago ng current policy ng may kinalaman sa pananalapi. Di ba? Nagkakaisa lahat, di ho ba? Yan yung punto dito, that the final movements will be rapid ones. Great changes, mga malalaking pagbabago ang magaganap sa atin pong sanglibutan. Eto, last na ito. Lalagpasan ko na yung ibang video. Ito yung binabanggit natin kanina mula mismo sa World Economic Forum. In short, it comes from the horse's mouth. Figure of speech yun, meaning sila ang nagsasalita. Pinapaliwanag lang natin yung sinasabi sa kabuuan ng Bible prophecy at yung sinasabi ng Spirit of Prophecy na yung iba hiyang-hiyang banggitin ng Spirit of Prophecy. Eto, pakinggan nyo. Ang sinasabi dito na 8 prediction for the world in 2030. Yan. Ano nakikita nyo dyan? 8 predictions for the world in 2030. Ayon saan? World Economic Forum. Play natin ang video. See? You'll own nothing and you'll be happy. Wow! Mawawalan ka ng pag-aari pero magiging masaya ka. Ano sabi nila dyan? Base yan, based on the input of members of the World Economic Forum's Global Future Councils. Sa kanila nang gagaling yan. Alam nyo ba? Ito na naman tayo. Ito'y angkop sa gawain ng buong mundo na pinangungunahan ng second beast at ng first beast. Alam nyo ba na ang principle ng you'll own nothing and you'll be happy ay galing sa first beast? Sa kanyang panukala, nung panahon pa yan ni Pope Leo XIII, papakita ko sa inyo maya-maya. Imagine niyo ito mga kaibigan, mga kapatid, mangyayaring tiyak ito. Dahil bahagi ito ng 2030 agenda. Na sila ang kukontrol ng lahat at ikaw magsasubscribe lang. Magsasubscribe ka lang. Bahay mo, kotse mo, gamit mo sa loob ng bahay, maging pananamit mo, maging pagkain mo. Magsasubscribe ka na lang. Yan yung punto ng you'll own nothing and you will be happy. Imaginein mo yan. Mawawalan ka ng pag-aari, pero magiging masaya ka. How absurd is that? Na iba ang kukontrol ng lahat ng iyong pag-aari. Ito, tuloy natin yung tapos itong pagkagamit sa picture ng gwapong lalaking ito. Tuwan-tuwa. Napansin nyo yan? Ang ganda ng ngiti. Para lang maipakita sa inyo na magiging masaya kayo kahit kami ang humahawak ng lahat ng meron kayo. Sila ang hahawak ng lahat ng meron ka, mawawala sa iyo yun, you will own nothing but you will be happy. Tuloy natin. Tuloy natin ito, mga kapatid, mga kaibigan.
See? Whatever you want, you will rent. And it will be delivered by drone. Yun yung, anyway, panoorin nyo na lang. Sa YouTube naman yan, 8 prediction nila. Ha? Kaya yung sinasabi natin, magsa-subscribe ka na lang. Kahit ano yung mga kailangan mo, ha? Isa-subscribe mo na lang yan. You'll rent. At panukala nila, silang may sabi niyan, ha? World Economic Forum. I-deliver na lang sa'yo ng drone. So kawawa ngayon pag nangyari yan, yung mga delivery rider natin. Diba? Mawawalan kayo ng trabaho. Bahay na lang kayo. Mawawalan kayo ng anuman pero magiging masaya naman kayo. Yan ang sabi nila, diba? Oh, ituloy nga natin. Sabi pa, drone na lang mag-deliver. Sabi nila dyan, the US won't be the world's leading superpower. Sabi nila yon, pero iba sinasabi ng Bible. Kaya nga, di ba, may kasabihan, pag humatsing yung Amerika, lahat ng bansa sa mundo sinisipon. Yun. Hindi totoo itong the US won't be. Hindi ganyan ang sinabi ng Bible. A handful of countries will dominate. Hindi totoo yan. Dito pa nga lang sa video na ito, nasa gitna yung United States of America. Kasi siya ang pinakasentro nga ng kapangyarihan. Kaya nga napansin nyo yung mga religious leaders, nasa 186 religious leaders ng iba't ibang religion, ang apila ay nasa bansang Amerika para ipatupad na yung may kinalaman dito sa solusyon sa climate crisis at sa lahat-lahat. Diba? Hindi sila pumunta sa China, hindi sila pumunta sa Japan, sa Amerika ho. Kasi yan ang sinasabi ng Bible. Okay? Sige, kayo na lang manood dyan pagka napuntahan nyo. Yan sinasabi natin eh. Kaya nga pag-control sa buong mundo, yun yung point ng Revelation chapter 13. Aasa ka na lang sa kanila. Ha? Mawawalan ka ng anuman ayon sa kanila. Hindi ayon sa atin. See? You'll own nothing and you will be happy. Saan galing yan? Yung principle na yan. Eto. Rerum Novarum, kung nakaalala pa kayo doon sa mga tinalakay natin nung nakaraang taon pa yon. Ito yung encyclical of Pope Leo XIII on capital and labor. Diba? Encyclical ito, matagal ng panahon, 19th century pa to. Sabi sa number 4 point ng Rerum Novarum, to remedy these wrongs, the socialists working on the poor man's envy of the rich are striving to do away with private property and contend that individual possessions should become the common property of all, to be administered by the state or by municipal bodies. Nakita nyo yung panukala? Yung principle na yung private property maaalis, yung mga pagmamay-ari ng bawat isa ay magiging pagmamay-ari ng lahat at ang mga ngasiwa ay ang gobyerno at ang mga municipal bodies. Kaya mawawalan ka. You'll own nothing but you will be happy ayon sa kanila. Encyclical pa yan ni Pope Leo XIII. Nakita niyo kung paano gumagalaw ang first beast ng Revelation 13 at ang second beast ng Revelation 13. Kaya nga, mga kapatid, ito'y pinapakita sa atin ng Panginoong Diyos para lalo tayong lumapit sa Kanya at umasa sa Kanya ng kapangyarihan, ng kapayapaan, na kapag mangyari ang ganitong bagay, ituro tayo ng Panginoon sa Kanyang salita na kung anong sinabi niya, sundin natin yon to the letter. Kaya nga sinasabi ho, balik ako sa spirit of prophecy. Matapos nating sabihin yung mga principle sa Biblia. Maliwanag sa spirit of prophecy, para makaiwas tayo sa apostasy o pagtalikod sa Diyos, ang tanging ligtas na paraan para makaiwas sa pagtalikod sa Diyos ay pagtupad ng Kaniyang mga utos. Yun yung tanging paraan para makaiwas sa pagtalikod sa Diyos. Hindi yung mga ngatuwiran pa tayo ng kung ano-ano, may sinabi na ang Diyos eh. Meron siyang propetang binigay. Lalo na sa ating iglesia. Pero binabaliwala ngayon ng marami. Di ba?
lalo na sa mga postmodern thinkers. Di nila naintindihan yung essence of being postmodern. Yan nga ang problema, yung definition of terms, ayaw nilang aralin. Gusto lang nila kung anong uso, sunod lang sila. Eto'y panawagan na ito sa atin ng Diyos. Bago magwakas ang atin pong sanglibutan, ipinapakita na ng Diyos yung mga nagaganap para ang bawat isa sa atin ay maging handa at manatiling handa. Yes, maging handa at manatiling handa. Yung binasa natin na yon sa encyclical ni Pope Leo XIII, bahagi yan ng Catholic social teachings. Kasama na yung encyclical ni Pope Francis about the Laudato Si. Praise be to Him. Na ang target ay ingatan ang ating common home, ang ating planet Earth. At pangalawa, may hirap. Yun yung target nun. Bahagi yan ng Catholic teachings. Especially sa mga properties ng tao. Na magiging pagmamayari na ang lahat. Yung mga pagmamayari mo, gobyerno na ang mga ngasiwan yan. Kaya panay subscription ka na lang. Subscribe ka ng bahay, subscribe ka ng tirahan, subscribe ka ng damit, subscribe ka ng pagkain, subscribe ka ng sasakyan. Kasi ang sabi, you'll own nothing and you'll be happy. Di ba? Di ba? So, tandaan ninyo sa Biblia, walang pang-uuto, walang pandaraya. Pag sinabing puti, puti yan. Pag sinabing itim, itim yan. So, kaya nga sinasabi doon sa unang talata, kung naalala ninyo yung binasa natin, Revelation 13:14, at nadadaya niya ang buong sanglibutan. Ganon si Satanas nanguna dito sa dalawang hayop na ito ng Revelation 13. Nadadaya niya ang sanglibutan at ang pandaraya, tandaan nyo, psychological battle. Kung ikaw magpauto ka pa rin doon sa mawawalan ka ng anuman pero magiging masaya ka pa rin, di ba, sabi nga ng Diyos, data po at hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa iyo. So gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng pangangailangan para ating linangin, para ating palaguin, katulad ng parables doon sa talent. Tapos ang gagawin ng kaaway ng Diyos, ako na magdidistribute sa iyo ha, mag-antay ka lang sa bahay mo. Kaya kasama ngayon, yung pag-develop ng tinatawag na artificial intelligence. May mga robot silang ginagawa, mga ginagamit. Anyway, hindi ko lang pinakita yung mga video na yun. So bahagi ng Catholic teachings, etong may kinalaman nga sa Rerum Novarum. Okay? Rerum Novarum, ito. Pinakita ko na sa inyo yan. Ayan. Ayan mismo sa website mismo nila. Okay? Catholic Social Teachings, Call to the Dignity of Creation. Yan, yung pinapakita nila yung malasakit sa ating environment. Sabi nga natin, ang Diyos may plano, mga kaibigan, mga kapatid. Bagong langit, bagong lupa. Ang problema sa iba, kahit sabihin nilang Kristiyano sila, malabong nilang paniwalaan yun eh. No? Kaya mas gusto nila, itong sinasabing ito, horizontally, kasi gusto nila laging nakikita. Pero ang totoo, kontrolado kayo. Kontrolado ang lahat. Diba? So ito sa Catholic Social Teachings, ibig sabihin ng Rerum Novarum ay of revolutionary change. Revolutionary change. At ngayon nga nangyayari ito. Ano ang sabi sa Spirit of Prophecy? Great changes will come. Final movements will be rapid one. Yan. Yun. Before it was popularly defined, the concept of globalization was addressed in the first paragraph of Rerum Novarum. Ito nga sulat ni Pope Leo XIII noong 19th century pa. Tagal na yan. Okay? So yan po yon. O ngayon, pinakahuli. Nababasahin natin. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. The very atmosphere is polluted with sin. Soon, God's people will be tested by fiery trials. And the great proportion of those who now appear to be genuine and true will prove to be base metal. Instead of being strengthened and confirmed by opposition, threats, and abuse, they will cowardly take the side of the opposers.
Dahil ika sa paglago ng kasamaan, yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Ha? Malapit na ika na ang bayan ng Diyos ay susubukin ng talagang fiery. Di ba? Maalab na mga pagsubok. Matindi. At yung higit na marami. Wow. Yung higit na marami sa bayan ng Diyos na sa tingin natin ngayon ay totoo na tapat sa Diyos. Totoo sa kanilang pananampalataya sa Diyos kasi genuine and true. Pero makikita na sa panahon ng dakilang subukang ito, ang tinutukoy ay implementation ng Mark of the Beast. Yung mga nakikita natin na akala natin ay mga tapat sa Diyos, mga maalab sa pananampalataya, mapapatunayang base metal. Ibig sabihin, mahinang klase. Di ba? Mahinang klase. Kaya nga, ang sabi pa rito, sa halip na mapalakas sila, no, dahil doon sa mga pagbabanta, pag-abuso sa kanila, sila yung mga duwag na papanig doon sa mga kalaban. Ngayon pa lang, nakikita nyo na, di ba mga kapatid? Lumalabas yung mga libro na pinagtatanggol ang Papa sa Roma. Sana, mabuksan pa ang kanilang mga mata. Maganda ang ginagawa ng Popobro mo. Inisa-isa pa. Ngayon pa lang, pumapanig na sila. Wala pa yung ipapatupad nilang Sunday Law internationally. Panig na sila. Papaano pa pag dumating yon? Baka lalong yumakap sa Pope of Rome. Kasi mahihirapan sila. Diba? Pag inintroduce or isinabatas na yung National Sunday Law dahil nga sa usapin ng climate crisis, bigyan ika natin ng isang araw na kapahingahan ng sanglibutan. Nakalagay yan sa Laudato Si, ni Pope Francis. Yung Sunday, pinopromote niya. No? Pinopromote niya. Kaya nga yan ang direksyon ng lahat ngayon. Kaya nga sabi nga niya, pagsamahin na ang church and state. Sabi ng Pope of Rome. Sabi nila yun. Diba? Kung ngayon wala pa yun, naduwag na yung iba, paano pag dumating yun? Saka sabi doon, malaking bilang, great proportion. To stand in the defense of truth and righteousness when majority forsake us. To fight the battles of the Lord when champions are few. This will be our test. At this time, we must gather warmth from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason. Tayuan natin. Idepensa ang katotohanan at katuwiran. Kahit na yung karamihan ay iiwan tayo. Yes. Kaya nga laging nasa konting bilang yung tapat sa Diyos. Sa huling araw, sa enforcement ng Sunday Law, majority pa rin lalayas sa atin. Ipagkakanulo ang Panginoon. Ang champions, kokonti lang. Ito yung ating magiging pagsubok. Pero, eto nga, sa panahong mangyari yan, kukuha tayo ng init mula sa lamig ng iba. Tapang mula sa kanilang kaduwagan. At katapatan mula sa kanilang pagtalikod or pagtraidor, treason. Sa halip na pumanig at itayo ang watawat sa teritoryo ni Kristo, nagtayo ng watawat sa lugar ng kaaway. At yan ang sinasabi, nadadaya niya ang buong sanglibutan. Hindi exempted ang visible remnant church members. Kaya kung hindi tayo nagsusumikap ayon sa biyaya ng Panginoong Diyos, ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na makita natin yung mga bagay na nagaganap ngayon, na itong mga galawang ito patungo nga sa kawakasan. Great changes will soon
takes place in our world. And the final movements will be rapid one. Sabi nila, last 7 years, pabilisin natin. I-redouble ang effort. Ayon kanino? Sa mga world leaders. To achieve that SDGs. Kasama na dun ang mga digital currencies. Ang sino mang walang tanda ng hayop, hindi makabili o makapagbili. Mga kapatid at mga kaibigan, ang ating mga property dito sa mundo, mawawala ng saysayan. Habang may panahon, ipagamit nyo na sa gawain ng Panginoon. Ayon nga sa Isaiah chapter 2, yung mga ginto at mga pilak na tinago ninyo, itatapon nyo lang yan sa kuweba. Ang makikinabang lang yan, mga paniki. See? Mapupunta sa sitwasyon ng rerum novarum. Ha? Ano nga uli ang sabi? You'll own nothing. You will own nothing. And you will be happy. Tingnan nyo yung pandarayang yan. Inalis na lahat ang privacy. Magiging masaya ka pa. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay gagawa ng bagong langit, bagong lupa. Huwag kayong magpauto na itong mundo natin maayos. Kapag ganun ang direksyon ng isip nyo, na naniniwala kayong maayos ito, mawawala yung kahirapan ayon sa SDG number 1, the eradication of poverty. Nadaya na nga kayo. Pero may panahon pa na imulat ang inyong mga mata patungo sa pagkilala ng sinasabi ng salita ng Panginoon, ang Biblia. Again, para makaiwas sa pagtalikod sa Diyos, ang tanging kapamaraanan, pagsunod sa Kanyang kautusan. Okay, tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabay ng Santong Espiritu. Maraming salamat na kayo ay tumulong sa amin upang maiparating ang mensaheng ito ng mga dakilang pagbabago sa sanglibutan at malapit ng pagtatapos nito. Tulungan kami, Ama, na manatiling tapat sa inyo. Ang dobleng takal ng Santong Espiritu ay maging karanasan namin upang kami ay manatili sa panig ninyo at hindi matatakot na magsalita tungkol sa mga kaganapang ito patungo sa implementation ng Mark of the Beast. Ang bawat pamilya na nakikinig, nanunood, at ang mga manunood pa ay patuloy niyong pagpalain. Tulungan sila, kubkubin ang inyong Santong Espiritu para hindi maging mga skeptic o hindi mapaniwalain. Tulungan sila na maging tapat sa inyo, ano man ang mangyari. Tulungan ng bawat isa, O Diyos, na manatili ang aming liwanag na nanggagaling sa inyo para ito'y sumilang sa marami ninyong mga anak at sa mga may pagkakataon na itayo ang kanilang mga watawat sa lugar ng aming Panginoong Hesus ay magawa nila habang may panahon pa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.